2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Yan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay ang talata. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. 2 Thessalonians 2:15. Sige po, basahin natin. Ready, read. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Purihin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita. Ito ang aming spiritual na pagkain. Kung kami ay kumakain physically, dapat ganun din pagdating sa aming spiritual na bahagi. Ang Holy Spirit ang tunay na tagapagturo po namin. Itago po ako, Lord, hindi ako ang makita. Hindi yung denominasyon o relihiyon, kundi kung merong mang pangalan na palaging dapat maitaas, na siyang mabigyan ng glory, ikaw lamang yan, aming Panginoong Jesus. At sa aming pagsasaluhang spiritual na pagkain, ang hamon sa amin ay hindi lang kami tagapakinig. Not hearers only, sabi nga ng Bible, but be ye doers of the word. Gawin po namin, tupdin po namin ang mga pinag-uutos mo, ang mga tinuro mo sa iyong mga salita. Iba-ibang aral man ang mga mapapakinggan, ang aming mga naririnig sa paligid, but we need to go back to the Word of God, na siyang sole authority, natatanging otoridad pagdating sa aming faith and practices. At meron kaming iisang tagapagturo, the Holy Spirit. Ako, Lord, instrument mo lang ako. Kaya kayo po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa. At sa mga nakikinig sa amin online, tulungan nyo rin po na sila din ay iyong bigyan ng maayos na atensyon saan man sila nakikinig sa mga oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. At kung lalagyan po natin ng pamagat ang atin pong pag-aaral ngayon pong umagang ito, ay ito po ay the apostolic traditions. Apostolic traditions. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, mahalaga na tignan natin from the point of view of the Bible, ano ba pag sinabi nating tradisyon? Pero syempre, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tignan muna natin ang basic definition para magkasundo tayo sa ating pag-uusap, pag-aaral ngayong umagang ito. Kunin ko po from the Way of Life Encyclopedia of the Bible and Christianity, ito po ang kanyang pagkaka-define, ano po ang ibig sabihin ng tradisyon. At kinuha niya rin po yung kanyang definition mula rin po sa isang dictionary na Noah Webster, na matagal na po itong dictionary na ito. Sabi sa definition, the act of delivering into the hands of another that which is handed down from generation to generation. The Latin root of this word is trado or trado. To deliver, ang ibig sabihin. The delivery of opinions, doctrines, practices, rites, customs from father to son or from ancestors to posterity. So makikita po natin yan ang basic definition pag sinabi nating tradisyon. In fact, tayo pong mga Pilipino ay nakakatuwa dahil marami rin tayong mga pinangahawakang mga tradisyon. Isa po sa mga common sa atin, na kaya lang parang napapansin ko, medyo nawawala na siya at maganda naman kung atin siyang ipapractice. Ano po yan? Yung pagmamano. Diba? Meron tayong, kumbaga, nakakatuwang tignan na ang mga kabataan, lalapit sila sa mga lolo't lola nila, magmamano sila. No? And yun po, yan isa sa mga tradisyon na kumbaga, matagal nang ginagawa ng mga Pilipino at maganda siyang tignan. No? Ito po ay tradisyon na nagpapakita na tayo po ay nagbibigay galang sa mga nakakatanda o sa mga may authority.
Isa pa po sa magandang tradisyon nating mga Pilipino, yung mga tinatawag na mga bayanihan, nagtutulungan po ang mga Pilipino, no? At maganda 'yan lalo nung unang panahon, 'di ba? Pag may mga maglilipat ng bahay, talagang tinutulungan po nila, no? Yung naglilipat na 'yan. Pero yun nga, ito yung mga tradisyon na maganda sana nagtutulungan, pero napapansin natin medyo unti-unti na itong nawawala sa ating panahon. At syempre, isa rin po sa mga kumbaga masasabi nating tradisyon nating mga Pilipino, yung mga extended na mga holidays po natin. Kaya nga 'di ba pagpasok pa lang ng September, maririnig niyo na yung kanta ni Jose Marichan, no? At pag narinig natin yung kanta ni Jose Marichan, kalilimutan mo na yung mga ibang issues at maganda, Bear Month na, no? Kaya nga mapapansin natin kahit sa mga malls ay nagdi-display na po ng mga pang-holiday or yung sinasabing Christmas nga, nagde-display na po dahil mahaba talaga yung ating tradisyon pagdating sa mga bagay po na yan. Kaya nga, ang tanong in relation sa ating pag-aaral ngayong umaga, are traditions bad? Masama ba ang tradisyon? Because pag titignan natin sa Bible, para bagang merong talata na nagsasabing masama ang tradisyon, at meron din naman tayong makikita na okay ang tradisyon. Tignan muna natin yung negatibo. Ang ating Panginoong Jesucristo, gamitin ko po itong Matthew chapter 15, verses 2, 3, and 6. Ang sabi po na dito sa talatang ito, no, itong mga pariseyo na ito, sabi po nila, nag-react sila sa mga disciples ni Christ. Sabi po ng talata, "Why do thy disciples transgress the tradition of the elders?" Tingnan niyo po ito "For they wash not their hands when they eat bread." Pero anong sagot ng Panginoon? "But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition?" Yan, sabi ng Panginoong Jesus. Verse number 6, "And honor not his father or his mother, and he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition." Mapapansin nyo po, doon sa verse number 2, ginamit po yung tradition of the elders. And ito pong mga Pharisees, sinisita nila ang mga disciples ng Panginoon na, kakain kayo, hindi kayo naguhugas. Kumbaga, parang ang dating nito is, nilalabag ninyo ang tradisyon ng mga nakatatanda. Alam nyo mga kapatid, hindi masama ang tradisyon itself. Pero nagiging masama ang tradisyon kung itong tradisyon ng tao ay inilelevel na sa aral na ng Diyos. Yan ang nagiging problema po diyan. Kaya nga, dito po, kagaya niyan, sa totoo lang, doctrinally speaking, tayo po kasi mga Pilipino, practice din kasi natin ang paghuhugas ng kamay. Ewan ko lang yung ilan sa atin pero syempre, di ba, napaka-unhygienic nga naman kung kakain ka, tapos hindi ka naguhugas ng kamay. Okay? Magandang practice siya. Pero wag namang dumating sa punto na pag halimbawa kumakain tayo at merong hindi naguhugas ang kamay, parang hindi ka ligtas. Darating na tayo sa gano'n, no? Para kang unsaved, no? Hindi ka naguhugas ng kamay. Wag namang dumating tayo sa punto ng ganyan. At ganyan po ang problema sa mga Pharisee dahil ang tradisyon ng tao, ang tradisyon ng mga elders, inilelevel na nila sa teachings ni God. Tandaan nyo po, from the Old Testament law, pag binalikan natin yung Old Testament law, wala namang batas na nagbabawal, wala namang batas na nagtuturo na dapat talaga maghugas ng kamay. Ang mga Israelites, yes, meron pong batas niyan. Kung titignan natin, di na natin titignan yung verse, pero gamitin ko lang yung reference in Leviticus 22 verse 6 and 7. Ito pong talatang ito, itong batas na to from the Old Testament, ito ay law para sa mga priest. So, ibig sabihin, ang priest talaga, they are required na pag sila po ay kakain, kinakailangan talaga nilang maghugas sila ng kamay. Part yan ng kanilang utos sa kanila. Pero hindi naman ito inutos sa lahat ng tao. Kaya nga, ang problema sa tradisyon na ito, and yun nga ang problem sa mga Pharisee, problema nung panahon ni Jesus Christ, marami ng mga tradisyon na kumbaga, inimplement ng mga rabbis, inimplement ng mga Jewish authorities, na itong mga utos na to, kung tutuusin, hindi naman inutos ng Old Testament, hindi naman inutos ni God. At yun nga, ang nagiging problema sa isip nila,
nagiging equal na siya sa authority ng law na ibinigay ni God kay Moses. Kaya nga, ganyan din ang sinabi po ni Apostol Pablo in the book of Colossians chapter 2, verse 8, na ang sabi ni Apostle Paul, "Beware lest any man spoil you," na ano daw po, "through philosophy and vain deceit after the tradition of men." Kung yung tradisyon ay siyang dahilan para makorap ka, kung yung tradisyon ay siyang mag-iiba ng paniniwala mo at lalayo ka sa Diyos, yan po yung masamang klase ng tradisyon, mga kapatid. Na pag ang tradisyon na to ay tahasang pinagbabawal ng salita ng Diyos, kung ang tradisyon na to ay kumukontra sa clear teachings ng Bible, then that tradition is wrong. Kaya nga nakakalungkot sapagkat merong mga ilang pananampalataya na ang tradisyon na gawa ng tao ay ipinapantay nila sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, bakit nagkaiba-iba ang relihiyon? Bakit nagkaiba-iba ang pananampalataya? Maaring sasabihin ng ilan, pare-parehas lang naman na Bible ang gamit natin. Bakit nagkakaiba-iba ang paniniwala? Bakit nagkakaiba ang daming mga denominasyon na nagpapakilalang mga Kristiyano? Well, ang problem po diyan is anong authority ang ginagamit? No? Kasi kagaya natin, ang ating paniniwala, Bible is the sole authority. Ibig sabihin, ang ating paniniwala noon pa, na inaipasa na hanggang sa panahon natin, naniniwala tayo na ang otoridad lang, ang pinaka-authoritative lang when it comes to our faith and practices is the Bible because the Bible is the Word of God. Pero merong mga paniniwala na ang Word of God ay ipinantay nila sa kanilang mga human traditions na hindi tinuturo ng Bible. In fact, yung iba pang mga tradisyon ay kontra sa Bible. Tingnan natin ang isa sa mga kumbaga teachings na ito, no, doon sa kumbaga teachings po sa isang katekismo. Sabi po dito, "It is clear therefore that in the supremely wise arrangement of God," sabi diyan, "sacred tradition, sacred scripture, and the magisterium of the church." Napansin niyo po yan? Inuna yung sacred tradition. Ino-honor pa rin naman yung sacred scripture, which is the Bible. Then, pangatlo, and the magisterium of the church. So, tinuturo po ng katikisim na ito na merong tatlong authority pagdating sa pananampalataya. Yan po yung problema ng mga Pariseyo din. Kasi ang mga Pariseyo, meron silang ipinapantay sa law ni Moses, na hindi naman tinuro ni God. At ganoon din po dito, paano pag may contradiction ang tradition, ang sacred scripture, at ang magisterium? Of course, ang nasusunod, ito ang problema, ang nasusunod ngayon, yung pinaka-tradisyon o yung mga church magisterium, which is the church authority. Kaya nga, sabi pa ng ano na ito, no, ang sabi pa ng paniniwalang ito is, sabi niya, magisterium of the church are so connected and associated that one of them cannot stand without the others. Tingnan niyo yan, kumbaga kinakailangan daw ng bawat isa. No? Kumbaga kinakailangan, nandyan yung tradition, andyan yung church, yung sacred scripture at magisterium. Yun nga ang problema, mga kapatid. Kasi ang church tradition at ang church magisterium, ibig sabihin, hindi sila perpekto. Nagkakamali sila. Pumapalya sila. Hindi kagaya ng Bible, salita ito ng Diyos. Hindi siya nagkakamali. Hindi siya pumapalya. Kaya hindi mo pwedeng ipantay, and by the way, pwedeng mag-exist ang Bible kahit walang church tradition. Kahit walang church magisterium, hindi mag-exist yan. Kasi that's the Word of God. Ganyan ka-powerful ang Diyos natin, hindi niya kinakailangan ng interpretation ng isang mga grupo ng mga tao, hindi. Mamaya makikita natin that we can interpret the scripture kahit wala yung mga church magisterium and church tradition. Kaya nga yan makikita natin, yan ang maling klase ng paniniwala tungkol sa tradisyon. Pag ang tradisyon ay hindi na po sumasang-ayon sa salita ng Diyos, pag ang human tradition ay pinantay mo na sa salita ng Diyos, mali na po yan.
Pero merong binabanggit doon sa binasa nating talata na okay ang tradisyon. Tingnan niyo po ito. Sabi nga doon sa binasa nating talata, balikan lang natin kanina, therefore, sabi ni Pablo, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. So mga kaibigan at mga kapatid, merong mga paniniwala, yun naman pala, pwede pala tradisyon eh. No? So, may mga iba na nagbabago ang pananaw nila pagdating sa paniniwala by studying church history. Dahil sa pag-aaral ng church history, mababasa nila sa mga writings ng mga church fathers na may mga church fathers na naniniwala sa infant baptism. May mga church fathers na naniniwala po sa baptismal regeneration. Kaya sabi nila, by studying history, talagang alam ko na tama pala yung baptismal regeneration, tama pala yung infant baptism. Take note mga kapatid. Hindi po natin authority ang mga church fathers. Hindi natin authority pagdating sa faith natin yung mga unang writers. And let me tell you, ang mga sabi nga nila ang history ay hindi siya inerrant na source pagdating sa pananampalataya. Alam niyo ba ang history pwede siyang maging bias? Kasi kung sino ang nagsulat na historian, syempre kung ano yung paniniwala niya, yun ang lilitaw sa history. Kaya hindi po inerrant, hindi po infallible ang pag-aaral ng history. Yes, nakakatulong siya sa kabilang banda, pero ang pinaka-authority natin, paano natin i-interpret ang history, paano natin i-interpret ang mga nangyayari sa paligid, babalik tayo sa authoritative Word of God. Kaya, ito pong sinasabing tradition, mula po sa talatang ito, hindi ito yung tradition na gawa ng tao. Pansinin niyo po, yung binabanggit na tradition from that verse, which ye have been taught. Saan nanggaling yung pagtuturo? Whether by word or our epistle. Yun naman palang ibig sabihin. So ito yung tradisyon based from the word, based from the epistle written by the apostles. Hindi written by the church fathers, hindi written ng mga sinaunang mga writers, no. Kasi ang mga unang writers, in fact, kahit sa panahon natin ngayon, marami rin mga books today. Kaya nga hindi porket makita natin na mga Christian authors, automatically tama lahat ng tinuturo. Kaya halimbawa, imagine niyo yung mga books today, halimbawa, advanced tayo in the future, halimbawa 500 years after, yung mga writings na mga ilang mga authors today ay nahukay sila after 500 years. So, tandaan nyo, doon sa mga madidiscover na mga books, may mga nagtuturo ng mali, may mga nagtuturo ng tama. Sino ngayon ang pinaka-ultimate judge para malaman natin kung sino nagsasabi? We have to go back to the Bible. Ang Bible is the authoritative Word of God. Kaya nga, ang pinaka-tradisyon, ang apostolic tradition, mga kaibigan at mga kapatid, kaya nga, gusto ko yung sinabi ng isang author, sabi niya, kung meron man siyang kinikilalang church father, o fathers, walang iba kundi ang mga apostles. Kasi ang mga apostles, inspired by the Holy Spirit, particularly yung mga writers ng Bible, sila ay kinontrol, ginabayan ng Holy Spirit while writing the Bible. Kaya hindi sila nagkamali nung ginawa nila yon. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, kung meron man tayong papaniwalaan, that is the apostolic tradition, na ang apostolic traditions na ito is naka-base from the Word of God. Ang mga apostles, they will not contradict kung ano yung sinasabi ng Bible. Kasi nga, yun ang kanilang pinaka-authority when it comes to their faith. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon, sabi nga ng talata, di ba, we have to stand fast, hold the traditions which you have been taught, yung mga tinuro sa inyo, whether by word or our epistle. So ito po yung mga apostolic traditions. Yung mga tinuro, tandaan nyo, yung pinasa noon pa. Nagsimula kay Jesus Christ.
ipinasa sa mga apostol. Ang mga apostol, may mga tinuruan din sila na ipagpatuloy ito. Kaya nga, yan yung pinakasinusundan natin. Yung mula noon na tinuro sa mga susunod na generation, sunod-sunod po yan at lo and behold, hanggang ngayon nagpapatuloy po yan. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, our theme, tuloy-tuloy tayo about discipleship. Tandaan nyo po, it's very important na ang word ni God ay hindi mawala sa discipleship. Kasi even ang mga kulto, nagkakaroon ng discipleship. At ang problem, pag mali yung nasimulan sa discipleship, maling teaching, magtutuloy-tuloy din po yan. At huwag niyong kalilimutan, ang mga kulto, magaling sila sa discipleship. Kaya nga, di ba, makikita natin na maraming mga cult groups, ilang milyon na sila, ilang libo na sila, nagdi-discipleship din kasi sila. Kaya lang ang problema, mali yung tinuturo nila. Paano natin nalaman na mali? We have the sole authority, we have the Bible. Ito yung pinaka-ultimate test for us to know kung yung bang teachings na yan ay tama or mali. Kaya sa ating pag-aaral, number 1, sa pagdating sa apostolic tradition is number 1, we need to study faithfully the apostolic traditions. Kailangan pag-aralan natin yung tradisyon, yung mga tinurong tradisyon ng mga apostol based from the Word of God. Kaya nga pag sinabi nating traditions, it speaks about yung teachings, yung doctrine na itinuro ng mga apostol. Hindi ito man-made. Kasi ang mga tinuro ng mga apostol, galing ito kay God at makikita natin yan mamaya na itinuro din po nila sa kanilang mga na disciple, mga kaibigan at mga kapatid. Then sabi rito, by word. Pag sinabi nating by word, yan po ay tumutukoy sa mga preachings, yung mga ipinangangaral. Kaya alam nyo, mahalaga na nakikinig tayo ng preaching from the Word of God. At ang sabi rito, ay by epistle, ito po yung mga sinulat, no? Sinulat nila Pablo, sinulat nila Pedro, Santiago, at iba pang mga New Testament writers, yan po yan. Kaya wag nating isipin na pag narinig natin yung apostolic tradition, yan yung mga tradisyon na outside the Bible, hindi. Ang tradisyon ng mga apostol, kung ano yung nakasulat sa Bible. At titingnan po natin. Kaya nga, mga kapatid, familiar sa atin yung verse found in 2 Timothy 2:15 that study to show thyself approved unto God. We need to study the Word of God kasi ito yung pinakapanangga natin. Ito yung liwanag na dala-dala natin sa ating paghahayo, sa ating pagdidisipulo. Yan lang ang ituturo natin. Yan ang ipapasa natin. At yan ang mahalagang matandaan ng mga taong tinuturuan natin, syempre, yung salita ng Diyos. Una po, ano ba ang paniniwala ng mga apostol na dapat nating pag-aralan, dapat nating paniwalaan? Una, apostolic beliefs in the inspiration of the Bible. Inspiration of the Bible. Alam nyo, ang mga apostol, makikita natin sa Biblia, na naniniwala sila na ang kabuuan ng Bible ay galing sa Diyos. Salita ng Diyos, bagamat may mga nagtuturo sa panahon po natin ngayon. May mga nagtuturo that the Bible daw contains, naglalaman lang ng salita ng Diyos. Hindi raw ito salita ng Diyos sa kabuuan. Dahil sinasabi nila, may salita dyan si Satanas, may salita dyan si Judas, may salita dyan itong mga iba-ibang mga characters sa Bible, pero wag niyong kalilimutan, mga kaibigan at mga kapatid. Yes, may mga salita dyan ng mga iba't ibang characters, pero ang tanong, paano na isulat ng mga writers yung conversation na nung nag-uusap si God at saka si Satan in the book of Job, paano nalaman ng writer ng book of Job yung naging conversation ni God at ni Satan, wala naman yung writer doon. Well, napakasimple lang answer by believing yung sinasabi ng Bible. Kaya nasulat yun ng writer dahil hindi niya yun salita, merong Holy Spirit na siyang nagbigay sa kanya ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ilang beses na natin ito nabasa, narinig, pero sabi ng 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God, Theopneustos, breath of God, Spirit of God, na naibigay ang kanyang mga salita. At ang sinabi dyan, all Scripture, yan ang paniniwala ng mga apostol.
At yan yung tradisyon na mula noon, ipagpapatuloy natin at hanggang sa mga susunod, kung sino man yung mga, kung hindi pa tayo ira-rapture ng Panginoon at kung sino man yung mga susunod na mga magiging members ng FBC, yan pa rin yung patuloy na ipangangaral natin. All Scripture is given by inspiration of God. At hindi lang yan. Another verse na familiar din sa atin, 2 Peter chapter 1 verse 21. Ang sabi po ng Bible, for the prophecy came not in old time by the will of man. Hindi daw ito kalooban ng tao. Hindi ito sa isip, sa wisdom, sa talino ng tao. But holy men, gumamit si God ng mga holy men, believers, saints, holy men of God, spake. Paano nagsalita itong mga taong ito? Paano sila nangaral? Paano sila nagturo? Spake as they were moved by the Holy Ghost. Kaya nga yung mga writers ng Bible, naisulat nila o naipangaral nila, naisulat nila ang salita ng Diyos because they were moved by the Holy Ghost. Carried away, controlled by the Holy Spirit na hindi sila nagkamali. Kaya nga, pagdating sa original na Bible, there's no such thing as second revision, third revision, walang ganun. First revision, wala po. Because merong Holy Spirit, supernatural. Ang Bible is a supernatural book na ito po ay sinulat ng mga apostol and ang pinaka-author when it comes to the Trinity is the Holy Spirit. Yan ang paniniwala ng mga apostol. At meron pa mga paniniwala today, ang Bible ay ano yan, no? Kumbaga may mga mali yan, may mga errors yan. Well, sabi nila yan. Pero ano ba ang apostolic tradition? Ano ba ang teachings ng mga apostol? All Scripture is given by inspiration of God. Alam nyo, ang point of view kasi ng mga ibang scholars, ang tingin nila sa Bible ay gawa lang ng tao. Siyempre, pag gawa lang ng tao yan, magkakamali talaga yan. Papalpak yan, papalya yan. Pero wag niyong kalilimutan, it's a supernatural book. No, ito ay salita ng Diyos. Kaya naniniwala tayo by faith, by believing, by trusting yung claim ng Bible sa kanyang sarili, hindi po pwedeng magkamali ang atin pong Bible. Dahil ang pinaniniwalaan natin, hindi mga scholars, kundi si God mismo. Paniniwala po ng apostol yan. Yan yung paniniwala, yan yung tradisyon na mabuti kasi yan yung tradisyon na sang-ayon, tinuturo ng Bible. At yung tradisyon na dapat maipagpapatuloy, maituro hanggang doon sa mga susunod na generation. Another paniniwala pa po ng mga apostol na makikita natin sa New Testament is they believe, no, apostolic beliefs in the indestructibility of the Bible. Isa pa po sa nakakamangha na tinuturo ng Bible ay mananatili ang kanyang salita. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita, hindi po nagtumigil doon ang usapan. Magpapatuloy ang kanyang salita. Ano po ang turo ni Apostol Pedro? Kanina si Pablo, nakita natin si Pablo at si Pedro, naniniwala sila na ang Biblia ay salita ng Diyos, galing sa Diyos, moved by the Holy Ghost. Ngayon, tingnan natin ang turo ni Apostol Pedro. Mula sa 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25, ito ang turo ni Apostol Pedro. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God. Anong turo ni Pedro patungkol sa word of God? Which liveth and abideth hanggang kailan? Forever. Ano ibig sabihin ng forever? Forever. Mananatili, magpakailanman, hindi mawawala. Tuloy pa natin. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But, ano ang claim? Ano ang turo ni Pedro? But the word of the Lord endureth hanggang kailan? Endureth forever. Ang tanong, totoo ba ito? Yes. Dahil kung meron mang aklat today na hindi dapat nag-e-exist, dapat ang Bible. Bakit? Maraming persecution ang pinagdaanan ng mga sinaunang mananampalataya. Kagaya ng preaching ko nung nakaraang Sunday, dumaan dun sa 10 malulupit na mga emperors ang ating mga ninuno sa pananampalataya. By the way, hindi pa Dark Ages yun, ha? Dahil pagdating ng Dark Ages, lalo na, mas matagal. 1,500 years, just imagine. Pero kahit na dumaan sa malulupit na mga
na political persecution during the time or before the Dark Ages, dumaan na po ang mga mananampalataya sa political persecution. Dumaan pa sila nung panahon ng Dark Ages. Yan yung religious persecution, yung pinaka-organized religion at that time. Pinipersecute ang mga mananampalataya. Pinagbabawal ang salita ng Diyos. Pinagbabawal isalin na maintindihan ng mga tao. Kaya ilan lang ang may access sa salita ng Diyos nung unang panahon, pero kahit na po pinagbawal ito, pinigilan ito, gumawa ng iba't ibang paraan si Satanas para hindi makarating ang Bible sa panahon natin. Well, nakarating pa rin ang Bible sa panahon natin because the word of the Lord endureth forever. Dahil pag si God ay nangako, tutuparin niya. Ganyan lang naman tayo. Simple lang. Kung ano lang pinangako ni God, paniniwalaan lang natin. Alam nyo, hindi naman hinahanap sa Bible na scholarly faith Childlike faith lang. Parang kagaya ng isang bata na pinangakuan ng kanyang tatay o pinangakuan ng kanyang nanay na niwala, ganyan lang ding dapat ang paniniwala natin sa salita ng Diyos. But the word of the Lord endureth forever. Kaya dumaan ito sa iba't ibang persecution, pero by the grace of God, nandito pa rin ang Bible sa ating panahon. Dahil nangako ang God. And by the way, may mga pangako pa na langit at lupa mawawala, pero hindi ang kanyang salita. Kaya ganyan po totoo si God pagdating sa kanyang mga pangako. Ano pa po ang paniniwala ng mga apostol na dapat nating pag-aralan? No, apostolic beliefs in the interpretation of the Bible. Paano ba ini-interpret ng mga apostol ang salita ng Diyos? Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, bakit marami namang gumagamit ng Bible? Pero bakit ang dami pa ring mga iba-ibang paniniwala? Isa kasi sa mga kadahilanan kung bakit nagkakaiba-iba ng paniniwala, Bible ang gamit, kasi magkakaiba tayo ng interpretation. Iba-iba pa paano ini-interpret ang Bible. And sad to say, maraming mga interpreters ng Bible, ito po ay ini-interpret ng kanilang founder na siya lang ang nakakaalam ng interpretation. Siya lang ang nakakaalam. Alam niyo, paano ini-interpret? Anong teachings ng apostol pagdating sa Bible interpretation? Sabi po ni Pedro, ni Apostol Pedro, 2 Peter, sabi ni Pedro, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. So pag merong nagturo ng aral na sa Bible, na siya lang ang nakakaalam, that is private interpretation. At ang Bible, hindi siya ganun. Dahil ang Bible, makikita natin din mamaya, no? Ang Bible is, ini-interpret niya ang kanyang sarili. Tingnan natin yung next verse, 1 Corinthians 2:13. Ano ang sabi naman ni Apostol Pablo naman? Ano yung turo ni Pablo? Apostolic doctrine, tradition. Pagdating sa interpretation ng Bible, ang sabi ni Pablo, 1 Corinthians 2:13, which things also we, kasama siya, hindi sinabi ni Pablo na I speak, kundi we speak. Paano nangangaral ang mga apostol? We speak not in the words which man's wisdom teacheth. Alam niyo si Pablo matalino yan. Pero ultimong yung pangangaral niya, hindi niya sariling wisdom. Anong sabi niya? But which the Holy Ghost teacheth. Kung ano yung tinuturo ng Holy Spirit, yun ang tinuturo namin. Ito maganda. Comparing spiritual things with spiritual. Ano yung spiritual things with spiritual? Word of God yan. So in other words, sa pag-aaral natin ng Bible, we need to compare Scripture, spiritual things, with spiritual things din. Scripture, interpret Scriptures. Kaya pag merong mga ngaral na nagturo na siya lang ang nakakaalam ng interpretation, tinitiyak ko sa inyo, mali yan. Dahil ang Scripture is, nasa Bible din ang kanyang pinaka-basic na interpretation. Kaya nga, sinasabi po, kumbaga, meron tayong mga ma-encounter na mga iba-ibang paniniwala, di ba, na sasabihin ng isang, merong isang cult group in the US, parang wala akong nabalita na nakarating dito sa Philippines,
Yung pangalan ng samahan na yun ay Worldwide Church of God. Although maraming gumagamit po ng Church of God, Worldwide Church of God. Alam nyo, ang pangalan ng kanilang founder ay alam ko hindi yun ang tunay niyang pangalan, pero ipinangalan niya sa sarili niya, siya di ako sure kung baliktad kung Moses David or David Moses, ganun yung pangalan niya. Okay? Okay naman yun kung ganun ang pangalan mo. Kaya lang ito problema sa kanya. Pag nabasa nyo sa Bible, yung pangalang David, sasabihin niyan, ako yun. Pag nabasa nyo sa Bible yung pangalang Moses, sasabihin niya, ako yun. Pwede nyo rin gawin yan. Halimbawa, pangalan nyo, Jesus. Uy, ako yan, no? Di magpapako ka sa krus, ikaw pala yan eh. Kahit sino pwedeng mag-claim. Pero ang tanong, yun ba talaga ang tinuturo ng talata? Is that the right interpretation? Kasi pag sinabing ako yung nakalagay na David dito, ako yung nakalagay na Moses dito, paano mo nalamang ikaw yan? 'Di ba? Ngayon ka lang, hindi ka naman pinanganak noon. So doon pa lang obvious talaga na peke yan. Kaya nga 'di ba, meron pa tayong mga napakinggan na mga teachings, no? Gamitin ko lang ito, no? Singit ko lang. Gusto kong gamitin illustration, pero pasensya na, gagamitin ko ulit kasi sikat na sikat ngayon tong samahan na to, pero gamitin ko lang. Revelation chapter 7, pansinin niyo po, marami dyan ang mga kultong gumagamit nito. Sabi po ng Revelation chapter 7, dito niyo makikita yung private interpretation. Verse 7, and after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. Verse number 2. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. Verse 3, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. What's the interpretation? Simpleng-simple lang. Verse number 1, pag sinabi nating 4 angels, anong ibig sabihin yan? 4 angels. Okay? Then, pag sinabing 4 corners of the earth, of course, 4 corners, north, east, south, and west. O pag sinabi nating wind, sa talatang ito, anong ibig sabihin ng wind? Wind. Okay? Then, pag sinabi ng verse 2, and I saw another angel ascending from the east, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, may anghel na bumaba mula sa silangan. That's the basic interpretation. Ay, hindi. Hindi yan ang ibig sabihin yan. Alam nyo ba, yung 4 na anghel dyan, yan yung Big Four. No? Nung World War I, yan yung Big Four. Yan yung 4 na bansa. Tapos pagdating sa verse 2, alam nyo ba kung sino yung anghel na bumaba mula sa silangan? Alam nyo ba yung silangan? Pilipinas yan. Pilipinas yan. At yung anghel na bumaba dyan, hindi nyo man nabasa, pero dahil ang aming leader ay merong special na mensahe ang Diyos mula sa kanya, si Felix Manalo yan. Tanong ko sa inyo, paano nyo nalaman? Paano nyo nalaman? At hindi lang yan. Napigilan ba ng Big Four yung hangin? Hindi. Hindi nila kayang gawin yun. And by the way, historically speaking, nung World War I, nung una pa lang, hindi naman actually Big Four yan, Big Three lang muna yan. Saka lang sumali ang US, kaya naging Big Four. Kaya, kalokohan na sasabihin mong Big Four yan. Pero yun nga, private interpretation. Ang nakaalam lang ng interpretation yan, yung kanilang leader, at pag hindi sinabi ng leader nila, hindi nila malalaman yung interpretation. Alam nyo mga kapatid, yan ang problema. Dahil maraming mga cult leaders, marami ang mga nagtuturo ng mga maling teachings today, kaya nagkaiba-iba ng interpretation kasi kahit anong interpretation pwede nyong gawin sa Bible, kaya lang maling interpretation. Kaya nga, sabi po ng 2 Timothy 2:15, mga kapatid, nabasa na natin kanina yung first part, study to show thyself, approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Merong tamang pagkakahati pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Paano natin malalaman simpleng pagbabasa ng Bible para hindi lang tayo madaling madaya? Next slide. Sabi ng isang quote, hindi ko alam kung sino yung pinaka-original nito, pero sabi niya, wherever you look within this book, may 5 bagay. Pag nagbabasa kayo, pagdating sa observation, 5 things observe with care. Of whom it speaks. Napakahalaga po niyan. And how it speaks. And why, and when, and where. Pag naintindihan niyo yung basic na, na principle pagdating sa interpretation, malaking percentage na hindi kayo madaling madaya. By understanding, pag nagbabasa kayo, para kanino ba itong verse, kanino ba ito inutos, sino ba ang kausap dito, sino nagsasalita, sino kausap niya, bakit niya ito sinabi, di ba? Saan niya ito sinabi, ano nangyayari nung time na yon? Yung mga basic na interpretation na yan, pag yan, kumbaga, naipasok lang natin ng konti, no? Pag meron tayong mga nabasang mga verse, hindi na tayo madaling madadaya ng mga kulto. At yung ganyang klase ng practice, pagdating sa interpretation, part yan ang tinatawag na apostolic tradition. Ganyan sila mag-interpret. Kaya nga mga kapatid, ang mga apostol, kung makikita nyo, ang interpretation nila sa Bible, literal. Ang interpretation nila, pag sinabing ang mundo ay created in 6 days, ang interpretation nila dyan, 6 days. Ang interpretation ng mga apostol, pag sinabi ng Bible na si Adan, it means Adan, tao siya. Pag sinabi ng Bible na si Eva, unang babae, tao siya. Ganyan mag-interpret ang mga apostol ng scriptures. And by the way, ganyan din ang interpretation ni Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ in Matthew chapter 12, naniniwala siya sa literal na Jonah. At naniniwala siya na si Jonah ay swallowed by whale, literally. Pero alam nyo, maraming mga so-called scholars today, mga dalubhasa, ay hindi yan ang ibig sabihin. No? Pero pag pinakinggan nyo, sila lang nakakaalam nun, ng interpretation na yon. Mga kapatid, our authority is the Bible. We follow the apostolic tradition kung paano nila pinapaliwanag, kung paano nila iniintindi ang salita ng Diyos. Kaya sa ating pagpapatuloy ng ating pananampalataya, yung tamang tradisyon na yan, which is biblical tradition, the apostolic tradition, ipagpatuloy natin siya hanggang sa mga susunod na panahon. Pangalawa po, let's stand firmly on the apostolic traditions. Sabi ng talata, brethren, stand fast and hold the traditions which you have been taught. Pag sinabi nating stand fast, ibig sabihin niya, not easily moved, not blown by every wind of doctrine. Pag sinabi namang hold, grip tightly, cling to, keep, ingatan. Kaya yung mga tinuro ng mga apostol, hawakan natin, paniwalaan natin, ipaglaban natin. Huwag nating hahayaan na kung sino mang mga nagpapakilalang dalubhasa dyan ang sisirain itong tradisyon na ito na mula pa po sa ating Panginoong Jesucristo na pinagpatuloy ng mga apostol. Kaya nga, ang ating Bible school, ito ang memory verse or pinaka-key verse ng ating Landmark Baptist College, Proverbs 22:28, remove not the ancient landmark which thy father have set. Yes, pag sinabing landmark, mohon. Pamilyar naman sa atin, may mga bahay, may mga lupa, kinakailangan ng mohon. Pero very interesting, kahit ang mga commentators naniniwala sila that verse refers to doctrines. It refers doon sa mga paniniwala natin noong una pang panahon na wag nating babaguhin. Hindi yung masama na magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay. No? Nag-uunlad ang teknolohiya. Nagbabago po yung mga, sabi natin yung mga design. No? Nagbabago yung design ng bahay. Di ba? Nagbabago yung design ng mga gadgets. Pero pagdating sa mga fundamentals of faith, pagdating sa usapang pangkaluluwa, pagdating sa usapang kaligtasan, pagdating sa usapang sino ang tagapagligtas, paano maligtas, lahat ng ito ay hindi dapat magbago. Remove not the ancient landmark. Kaya noon pa man yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya, luma na po ito, naipasa na, wala na hong bagong aral.
At itong bagong aral na ito, kailangan lang natin, itong aral na pinagpapatuloy lang natin, number 1, kailangan nating stand firmly on the apostolic doctrines. Panindigan natin, tayuan natin. Kahit na po nagbabago na ang pananaw ng mga tao sa panahon po natin ngayon, the Bible is still the Word of God. Kaya hindi tayo, masyado naman kayong old-fashioned, no. Because we believe that truth is absolute. Anumang panahon, saan mang bansa, saan ka man mapunta, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi po pwedeng ang katotohanan na yan ay pang Pilipinas lang. Hindi pwedeng yung katotohanan na yan ay pang Israel lang or pang Korea lang. No. Ang katotohanan na tinuturo ng Bible, kahit saan ka mapunta, yun pa rin yung katotohanan na yun. Kaya nga, we have to stand firmly on the apostolic doctrines. Sabi po ng Acts chapter 2, verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. So ang mga sinaunang mananampalataya, panahon na po ng Book of Acts, they continued, ipinagpatuloy nila yung mga doktrina ng mga apostol na tinuro din po ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagpatuloy po nila yan. Wala na tayong bagong aral na dapat ituro. Pagpapatuloy lang natin. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, maraming nag-aangkin na sila ang tunay na church. Marami po yan. Iba't iba marinig namin, kami lang ang tunay na iglesia. Ay, hindi. Kami yung tunay. Ay, hindi. Kami ang tunay. Mga kapatid, simple lang naman. Tingnan nyo yung Bible at tingnan nyo po yung aral ng mga grupo na yon. Kung yung bang mga grupo na yon, kaparehas ng turo ng mga apostol. Dahil madali namang sabihin, in fact, you can produce your own historical evidence. Kasi nga sabi ko sa inyo, ang history pwedeng dayain eh. Marami na hong gumawa niyan. Maraming mga, kumbaga, nire-revise sila ang history ng unang panahon para palabasin, kami ang tama, kami ang totoo. Well, we have the Bible. At ang Bible, ang pinaka-ultimate authority natin para masabing, kala ko ba kayo yun? Iba't ibang-iba yung aral nyo. Bakit hindi kayo pareha sa tinuturo ng Bible? Saan mo mababasa sa Bible na pinagdadasal yung patay? Saan mo mababasa sa Bible na ang kaligtasan, magbigay ka ng palimos? Walang ganong turo sa Bible. Pero bakit may mga nagtuturo ng ganyan? At mga kiniklaim nila, kami yung tama. Teka lang, may tama yata kayo. Ibang sinasabi ng Bible. So hindi kayo yan. Madaling sabihin na kami yan. Pero pag tinest mo siya, pag kinumpara mo siya, magkaiba. We have to stand firm, manindigan tayo sa tamang doktrina. Doktrina ng mga apostol. Yan yung tradisyon na ipagpapatuloy natin. Next pa, si Pablo ulit, sinabi naman ni Pablo in 1 Timothy chapter 1, 3-4, and I besought thee to abide still at Ephesus, kausap niya si Timothy, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Kaya si Pablo, kumbaga, big deal kay Apostle Paul ang usapang doktrina. Nakausap niya si Timothy na hindi kagaya sa panahon natin today, marami ang mga nagpapakilalang, kami mga Christians kami naniniwala kami sa Bible. Pero ang problem, pagdating sa mga aral, sa mga doktrina na tinuturo ng Bible, teka, wag natin pag-usapan yung doktrina. Kasi doctrine divides, mag-aaway-away tayo. Teka lang, ang mga apostol, gusto nila yung doktrina eh. Yun ang big deal sa kanila. In fact, yun ang basis nila for fellowship. Bakit iba yung tinuturo ng apostol, iba yung tinuturo nyo? And pagdating sa apostolic tradition, doctrine is very essential. At hanggang sa ngayon, dapat ganun. Kaya nga sabi ng Ephesians, kay Pablo pa din, sabi ni Pablo, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Yung sinasabi po ni Pablo dito sa Ephesians chapter 4, verse 14,
Sinasabihan niya na huwag na kayong madala, huwag na kayong madaling masway sa mga iba't ibang aral. Kailangan maging firm, maging matibay. We need to stand kung ano yung mga apostolic doctrines. Dahil ang mga false teachers, panahon pa ng mga apostol, may mga naglilitawan ng mga false teachers. Expect ninyo na lalo sa panahon natin ngayon, may mga naglilitawan pa rin ng mga false teachers, maghahanap sila ng mga madadaya, ng mga maluloko. Pag hindi natin alam ang scripture, pag hindi natin alam ang apostolic traditions written in the Bible, madideceive tayo ng mga doctrines na ito. Kailangan firm. Hindi yung konting, konting galing lang magsalita ng preacher, naniwala na tayo kaagad. At hindi rin, gaya nga ng nabanggit ko na noon, uulitin ko, hindi porkit Baptist yung mga naririnig nyo nagsasalita, automatically nagtuturo ng tama. Ganyan kagaling mandaya si Satan ngayon dahil ginagamit pa niya. Kumbaga noong unang panahon, pag sinabi nyong Baptist, alam ko ang aral niyan pagdating sa kaligtasan. Ngayon magugulat kayo, meron kayong mga Baptist na maririnig, hindi na tinuturo yung kaligtasan. Just imagine, Baptist sila by name, but they are not preaching pagdating sa kaligtasan. Wow! Wow! Mga bago yan. Hindi ganyan ang ating mga ninuno sa pananampalataya. Kaya nga, mga kaibigan at mga kapatid, ang aming professor, kumbaga sa pag-aaral ng kasaysayan, ito yung mga aral na noon pa man maititrace sa kanyang aklat na Faithful Baptist Witness. Pinakita niya ano yung mga fundamentals of faith na noon pa man yung mga sinaunang mananampalataya, pinapaniwalaan na nila ito. Na tinutuloy lang natin hanggang sa panahong ito. Ano-ano yung mga paniniwalang yan? Fundamentals of the Christian faith. Based po sa writings ni Dr. Stringer sa book niya na Faithful Baptist Witness. Ito yung paniniwala ng mga sinaunang mananampalataya. Noon po, pag sinabi nating fundamentals, ito yung mga haligi, ito talaga yung mga haligi ng ating pananampalataya na hindi dapat mawala. Kailangan ito pa rin yung paniniwala natin hanggang sa ngayon. We believe in the doctrine of the Trinity. Na ang teachings ng Trinity, God the Father, Son, and the Holy Spirit, three and yet one, all fully God. Hindi ba natin kayang i-discuss today? Limited yung time natin. But kung kayo ay medyo confused sa mga teachings niyan, you can approach us for free. Wala kaming bayad, wala kaming talent fee. We can explain. Kung gusto mo, Pastor, gusto ko ma-disciple ako. Then, sabihin nyo sa amin, approach us. Pwede kami magbigay ng mga, magpa-follow up sa inyo, magtuturo sa inyo, para itong mga truths na ito mapag-uusapan natin. Trinity. Ang mga sinaunang mananampalataya, tandaan nyo po, yung mga paniniwala today na si Jesus ay tao lang, yung paniniwala today na si Jesus ay bababang Diyos, na si Jesus ay kumbaga siya ay anghel. Mga matagal na hong paniniwala ito, mga na-revive na mga heretic teachings lang ito. At noon pa man, marami nang umaatake sa ating God. Pero hanggang sa ngayon, ipaglaban natin yang mga ganyang klase ng teachings. Another, the absolute inspiration, inerrancy, and infallibility of the Holy Scriptures. Yan ang paniniwala ng mga sinaunang mananampalataya, tradition of the apostles, itinutuloy lang natin hanggang sa panahon natin today. Next, the incarnation, virgin birth, sinless life, death, burial, resurrection, and substitutionary atonement of Jesus Christ. Tinuro na po yan nung unang panahon pa, hanggang ngayon, nasa Bible po yan. The personal salvation of those who put their faith in the gospel of Christ. So ang kaligtasan, same pa rin noon, same pa rin ngayon. Pero marami na tayong maririnig today na ang kaligtasan, pagiging membro ng church nila. Na ang kaligtasan, magbigay ka ng abuloy. Alam nyo, magandang ituro yan, lalo sa aming mga pastor. Gusto namin yan. No? Yayamang kami dyan. Pero alam nyo, hindi namin pwedeng ituro yan kasi hindi kami ang may-ari ng church ni Christ. Hindi kami ang may-ari ng Bible. Word ito ni God. At ang Bible hindi mag-a-adjust sa amin. Kami dapat ang mag-adjust sa Bible. Hindi kami pwedeng magturo ng doktrina na hindi tinuro ng Bible at pinagbabawal ng Bible. Hindi pwede. Kaya nga hanggang ngayon, ang kaligtasan is by faith. Dahil yan ang turo ng Bible. At ang sabi pa,
The reality of second coming, babalik ulit ang Panginoon. Merong heaven and hell. Tinuturo na po yan noon pa man. Ipinagpapatuloy lang natin yan ngayon. Pero alam mo, makakarinig kayo ng mga teaching, yung hell, hindi naman talaga yan, Hindi talaga yan literal na fire. Ano lang yan, parang mga metaphoric, lang yan, language. Pero wala. Sino niloloko nyo? Alam nyo, pagpalagay na natin ang hell, hindi pala siya mainit. Hindi pala siya mahirap na lugar. At yan ang turo namin, okay lang. May nawawala ba? Wala lang. Halimbawa, napunta ka ng impyerno, hindi naman pala mainit. Niloko lang pala ako ni pastor, hindi naman pala mainit dito. Enjoy pala rito. Pero baliktarin natin. Paano pag ang paniniwala mo, okay lang mapunta ng impyerno, rock and roll doon sa impyerno, at napunta ka, pasensyahan tayo, hindi ka na makakalabas dyan. At ang turo ng Bible, ganun talaga ang hell. Eternal fire, eternal punishment. Gusto ba namin itong ituro? Sa totoo lang, kung ako mamimili, dapat wag ganun eh. Kaya lang, hindi ko kasi salita ito eh. Salita ito ng Diyos. Kaya nga bakit natin kinakailangang i-share ang gospel? Bakit kinakailangan nating may mga tinutulungan tayong mga missionaries na pumupunta ng ibang bansa? Because naniniwala tayo sa salvation. At naniniwala tayo sa realidad na pag ang isang tao namatay na walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, masakit mang sabihin, ito ang masakit na reality na tinuturo ng Bible, ang taong yun ay mapupunta sa impyerno. Pastor, mabait naman siya. Well, hindi pinag-uusapan yung bait. Lahat naman tayo may taglay na kabaitan, pero pagdating sa paningin ng standard ng heaven, ni katiting na kasalanan hindi dapat pwede. Lahat tayo makasalanan. Kahit sabi nating mas mabait ka compare sa akin, okay, sige, totoo naman yan. Meron talagang mas mabait sa atin. Pero ang pagpasok sa langit, hindi pinag-uusapan yung kabaitan mo, kabaitan ko, dahil lahat tayo ay bagsak, lahat tayo ay hindi pasado sa standard ni God. In order for us na makapasok dyan sa standard ng heaven, sa pamamagitan lang ni Jesus Christ. Na pag tayo ay nanampalataya, pinagkatiwalaan natin ang Panginoong Jesucristo, the righteous Savior, yung righteousness na meron kay Christ ay i-impute niya, ibibigay niya doon sa mga nanampalataya sa Kanya. Kaya pagdating sa langit, ang nakikita po, bakit tayo makakapasok sa langit? Kasi ang nakikita ng God the Father, hindi na po yung righteousness natin na bagsak in the sight of God, kundi yung righteousness ni Christ. Kaya nga we have to have faith, pananampalataya. Kaya salamat sa ating mga bisita o may mga nakikinig sa atin online. Una po, sa mga visitors namin, salamat. At kung hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, una sa lahat, hindi ka kayang iligtas ng Faith Baptist Church. No? Yung nag-invite sa'yo, hindi rin yan tagapagligtas. Pero salamat nil-invite ka niya. Ibig sabihin, concern siya sa iyong kaluluwa. Dahil ang teachings ng Faith Baptist Church based from the Bible, based from the apostolic traditions, na ang kaligtasan ay pananampalataya lamang kay Jesus Christ. Marami mang iba't ibang nagtuturo ng kaligtasan. Napakarami po yan. In fact, mapapaganon ka na lang sa dami ng mga nagtuturo. Pero basically, dalawa lang naman yan. Salvation by works, salvation by grace through faith. At ang turo ng Bible, for by grace are ye saved. Sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga sariling gawa. Kasi magmamayabang tayo, magmamalaki tayo. Kaya nga di ba minsan, sa sobrang kayabangan natin minsan sasabihin pa natin yung iba nating mga kapwa mananampalataya, parang hindi ka saved. Kasi yabang natin parang feeling natin minsan nakakaangat na tayo, hindi po. Lahat tayo ay biyaya lamang. Lahat tayo, maniwala kayo, lahat tayo may kapalpakan. Lahat tayo may kahinaan hanggang ngayon. Pero salamat, it is only by the grace of God through faith in Jesus Christ. Hindi tayo perpekto. Hanggang ngayon, pumapalya tayo. In fact, hanggang ngayon, kahit tignan nyo yung mga sarili nyo, hindi pa rin tayo karapat-dapat pumasok sa langit Hindi pa rin. No? Usapang pagbibigayan, gaano ka ka-faithful? Naku, nalimutan ko yata magbigay. Patay ka, hindi ka na makakapasok sa langit kung righteousness mo ang pagbabatayan. Nanalangin ka ba araw-araw? Naku, patay. Tinapos ko kasi yung Netflix na ganito, hindi na ako nakapag-pray. Patay ka. Kung sa righteousness natin, hindi ka ligtas. Pero salamat, hindi nakabatay sa righteousness mo. Hindi nakabatay sa righteousness ko, sa righteousness ni Christ. Hawak niya tayo. Alam niyo kung ang kaligtasan natin, tayo ang may hawak kay Christ, patay, matagal na natin siyang nabitawan.
Pero buti na lang, ang may hawak sa atin, si Christ, hawak tayo ng Father. At dahil our Father is greater than all, dahil si Jesus Christ is, kumbaga siya ay makapangyarihan din sa lahat, kapantay ng God the Father, walang makakaalis sa atin mula sa kanyang kamay. We are sealed by the Holy Spirit sa mga nagtiwala, sa mga nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito po ay mga turo ng apostol. Iba man ang napapakinggan nating teaching, pero again, ang Bible is very clear. Sino man ang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Our gracious God and Heavenly Father, salamat, Panginoon. Meron kaming Bible, our sole authority when it comes to our faith and practices. Our theme is about discipleship. Pero Panginoon, pagdating sa pagtuturo o sa ipapasa naming kaalaman, anong ipapasa namin? Tradisyon ba ng tao? Yung feelings ba namin? O yung mga tinuro ng mga apostol based from the Word of God? At yun po talaga dapat ipasa, ipagpatuloy ang mga aral ng mga apostol na nakasulat sa Bible. By word, by epistles, ipasa namin ito, Panginoon. Lord, napakahalaga na pag-aralan. Kaya nga, mula noon, ako po ay masasabing laki na sa church na ito. Mula pa Damayan hanggang ngayon Faith Baptist Church. Salamat because we believe hanggang ngayon in the inspiration of the Bible. Hindi nagbago po ang church na ito. We believe in the authority of the Word of God. May mga naging pastor na rin noon, pero hindi kami nakadepende sa mga pastors. We depend our faith from the Word of God. Kaming mga pastor, pwede kaming magkamali. Pwede kaming mahulog sa kasalanan, pero salamat. We have the Bible, the authority. The only authority when it comes to our faith and practices. Na lahat po kami ay sakop. Lahat po kami, Lord, ay kumbaga, hindi pwedeng mag-exceed doon sa authority na binigay ng Bible. And that is the apostolic tradition based from the Word of God. Salamat din, Panginoon, dahil sa marami mga napakinggan, pero nawa sa aming mga audience, o maaring sumusubaybay sa amin online, ang pinakamahalagang maintindihan po ng bawat isa, yung tinuro ng mga apostol patungkol sa kaligtasan. Na malinaw ang Bible, for all have sinned, tinuro ni Pablo, ang lahat ay nagkasala at walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tinuro din ni Apostol Pablo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, pag namatay ang isang tao, na wala siyang pananampalataya sa Panginoong Hesus, ang kabayaran nito, impyerno. Yun po yung masakit na aral, na katotohanan na tinuturo ng Bible. Pero tinuro din ni Apostol Pablo na it is by grace, through faith in Jesus Christ, na kami ay maliligtas. Hindi sa aming gawa, hindi sa pagiging member ng church, anumang reliyon, hindi yan ang magliligtas. Biyaya lamang sa pamamagitan ng aming pananampalataya, pananalig, pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo, na siya'y namatay sa krus, binayaran niya ang aming mga kasalanan. Sapat na ito. At ang tugon na hinahanap na lang sa amin ay manalig pagkatiwalaan ng Panginoong Hesus. Na ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus, inilibing muling nabuhay dahil ikaw ang tunay, Panginoong Hesus, na tagapagligtas at tunay na Diyos na nagkatawang tao. Kaya sa oras na to, sa mga nakikinig, kung meron man po na hindi patiyak sa kanyang kaligtasan, ang sabi ng Bible, now is the accepted time, now is the day of salvation. Hindi nagbabago po ang aral ng mga apostol hanggang ngayon, same salvation. Kaibigan, kung hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, itong mensaheng napakahalaga na iyong maalala sa mga oras na to. Mahal ka ng Panginoong Hesus, bagamat ika'y makasalanan. Binigay niya ang kanyang buhay sa krus para bayaran ang iyong mga kasalanan, past, present, and future. Alam mo, kaibigan, ang hinahanap lang ng Panginoon
pananalig. Pagkatiwalaan mo siya, tanggapin mo na ang Panginoong Jesucristo, ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para bayaran ng iyong kasalanan. Sapat na para ikay mapatawad. At sapat na para makapasok ka sa langit at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Manalig ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Pwede mo siyang kausapin. Pwede kang manalangin sa mga oras na ito. Pwede kitang pangunahan sa prayer. Ariin mo to na sarili mong prayer na nagmumula sa iyong puso. Ito na yung panalangin, kaibigan. Mahabaging Diyos, nakita ko po ang aking sarili na isang makasalanan na hindi ko kayang iligtas. Sa sarili kong kaparaanan ang aking sarili. Salamat, Panginoong Hesus. Ikaw lang pala ang nag-iisang daan para sa aking kaligtasan. Namatay ka sa krus para bayaran ang aking mga kasalanan. Pinagkakatiwalaan kita. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking tagapagligtas. At pinaniniwalaan ko ang mga turo ng Bible na ako'y pinatawad mo na, binigyan ng buhay na walang hanggan, na merong patutunguhang tiyak sa langit. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen.